So chapter 30 na tayo guys, ang pagpapalaki sa anak. Ang nagmamahal sa anak ay malimit gumamit ng pamalo upang ang anak ay maging kasiyahan niya paglaki nito. So yun nga, gagamitan ng disiplina. Ang mahigpit sa anak ay makikinabang sa huli. Mahigpit ka sa kanyang mga ginagawa, dapat na may may respeto ang anak sa iyo. Natatakot sila na gumawa ng mali dahil papaluin agad sila. May kasamang palo agad. Sa kanya mga kaibigan, ito ay maipagmamalaki. May naipagmamalaki sa mga kaibigan ng mabuting magturo sa anak. Kasi hindi ka mapapaya sa ugali ng anak mo kung ito'y tinuturuan mo ng mabuti, guys. Kaya kahit na siya'y patay na, waring buhay pa rin siya dahil sa mga naririnig o example na nakikita natin. Sapagkat ang kanyang naiwan ay tunay na larawan niya. So, yung legacy na iniiwan ng isang taong mabuti o nagsinasanay ang kanyang anak sa kabutihan para paglaki nito ay hindi siya ipapahiya hanggang pagtanda nito. Kahit na siya'y patay na, yun nga, nabubuhay pa din yung mga alaala ng kanyang mga tinuturo sa kanyang mga anak. May naipagmamalaki sa mga kaibigan ng mabuting magturo sa anak at kinaiinggitan pa ng kanyang mga kaaway. Maiinggit sila dahil marunong magturo yung nanay at madisiplina, wais. Kaya yung mga anak niya, lalaki ding may karunungan, lalaki din ng wais. Kahit na siya'y patay na, yun nga, habang buhay siya sa daigdig, ang dulot ng anak ay kasiyahan. Habang buhay siya sa daigdig, matutuwa siya dahil nagbubuang ang kanyang paghirap, ang kanyang disiplina, kapag nakikita na niya ang kanyang mga anak na nagiging successful na sa buhay. At pagsapit ng kamatayan, papanaw siyang walang agam-agam. So, sa kanyang kamatayan, guys, papanaw siyang tahimik, di ba? Mapayapa. No? Hindi katulad ng iba na kailangan pa ng, hihintayin pa dahil yung hindi siya, nag-away sila ng anak niya, something ganun. Nag-away sila na ganito, ganyan. May hindi maganda na relasyon, kaya ganun. So, yun, hindi na tawag nito, hindi katulad sa iba na pag namatay, may madaming ganun. So, ang iniwan niyang anak ang maghihiganti sa kanyang mga kaaway. Nangyayari din kay Jacob, guys, hanggang sa nawala na lang talaga yung mga anak ni Jacob. Habang buhay yung mga anak ni Jacob, talagang pinaglalaban nila, nakikipaghiganti sila. Pero noon yun, sa panahon ni Jacob. So, Old Testament, Jesus Christ. Mga salita na Lord Jesus Christ sa Old Testament, guys. At ito rin ang magbabayad ng utang na loob niya sa mga kaibigan. So, kapag halimbawa yung nagkaroon ka ng anak na disiplinado, tinuturuan mo mabuti, kilala din niya yung mga friends ng nanay mo nun. Magiging ka-close din niya, no? Sila din yung magbabayad ng utang na loob, ng mga hiram, gano'n, yung mga samahan nila, di ba? Yun yung anak yung magbabayad, tutulong, bale, gano'n. At yun nga, ang nagpapalayo sa anak ay lubhang masasaktan, syempre, dahil mapapahamak ang kanilang mga anak. At magigimbal ang puso niya sa bawat daing. Kasi syempre, kapag laki sa layaw, pasaway na anak, syempre, nasasadlak yun sa mga gulo, aksidente, something ganun. So, ang kabayong hilaw sa turo ay mahirap na pigilin. Ang anak daw o kabayong hilaw sa turo ay mahirap na pigilin. Kapag lumaki na ang bata na hindi mo tinuturuan, o halimbawa, tinuturuan mo na siya na high school na siya, na mga ganun, college, hindi na yan masyadong nakikinig. Hindi na yan matakutin sa palo. So yun. Ang anak na pinalayaw ay mahirap na supilin. Kapag batang ini-spoiled, no, bili dito, bili doon, binibigyan lahat ng gusto. Paglaki din yan, magiging kawawa din yung nanay, guys.
Kapag pinalayo mo ang anak, ikaw ang tatakutin yan. Ibenta mo to, gusto ko tunay. Kasi kung ayaw mo, magbibigti ako. Kung ayaw mo, lalayas ako, di ba? Kadalasan sa mga anak, ganun. So makipagbiro ka sa kanya at ikaw ang paluluhain. No? Kung joke-jokean mo lang yung anak mo, hindi mo siseryosohin ng palo, ng punishment, ikaw din ang sa huli ay iiyak din. So paluluhain ka din ng iyong anak. Huwag kang makipagtawanan sa kanya. No? Kung hindi mo nais lumuhang kasama niya. Kaya kapag puro joke lang kasi, parang ang nangyayari, parang hindi kasi seryosohin ng anak mo. So, mga sinasabi mo, no, joke ka lang ng anak mo. So yun. Kaya kailangan talaga na seryosohin yung palo. Talagang hindi ka dapat yung under sa anak. At magngangalit ang ngipin sa sama ng loob dahil hindi mo mapagsabihan, no? Kinikimkim mo na lang, nagngangalit na yung ngipin mo, gano'n na lang yung magagawa mo sa anak mo kasi nga lumalaban na sa'yo. Huwag mo siyang pababayaang gawin ang lahat ng magugustuhan at huwag mong palalampasin ang kanyang mga pagkukulang. Lahat ng pagkukulang niya talagang pagbabayaran dapat. Talagang dapat na maintindihan ng bata o ng anak na nanay ka nila, na dapat ay sumusunod sila at dapat magkaroon sila ng takot sa iyo, parang gano'n. Disiplinahin mo siya habang bata pa, paluin mo kung kinakailangan. At kung hindi, lalaki siyang matigas ang ulo at suwail at wala kang mahihintay kundi kapighatian sa hinaharap. Kasi masyado kang maluwag sa kanya, hinahayaan mo lang siya kung anong gagawin niya. Kaya mayayari din sa hinaharap, ikaw din ay paluluhain at masasaktan ka din. Yun nga dahil lumaki siyang suwail at ginagawa lang niya kung anong gusto niya. Disiplinahin mo ang iyong anak at turuang magtrabaho. Kung hindi, pawang kahihiyan ang idudulot niya sa iyo. Kaya yung sumama, layong sinasabihan, bakit hindi mo kami tinuturuan ng bata pa kami? Dapat maaga na kami gumising, ganito, ganyan. Kailangan na magtanim, kailangan na kumilos, ganito, ganyan. So, hinahayaan. Kapag hinahayaan ka, talagang lalaki kang walang alam sa gawaing bahay o trabaho. Ganon. Mapapahiya din talaga kapag humiwalay na sa magulang at lalong-lalo na kapag nag-asawa na, hindi na marunong mag-alaga ng bata. Mabuti pang maging dukha ngunit malakas ang katawan kaysa maging mayaman na puro naman karamdaman. So mabuti pa na ikaw ay maging dukha, no? Madami hindi man ganun ka sarap yung mga pagkain mo, hindi man ganun kadami yung nilalagay sa mesa mo, pero at least ikaw ay malakas. Ay, aanin mo naman yung madami kang pera, mayaman ka, pero hindi ka naman nakakakain ng fried chicken, hindi ka nakakakain ng mga kung ano-anong mga masasarap na pagkain dahil bawal sa'yo, bawal sa tao. Ganon. Mas mahalaga kaysa ginto ang kalusugan dahil minsan lang tayo mabuhay sa mundo, guys, kaya kailangan talagang ingatan ang kalusugan. At ang ginto ay isa lang naman yung bagay, wala naman yung buhay. So kaysa maging mayaman, yun nga, ang lakas ng katawan kaysa maraming kayamanan, guys. Tapos hindi naman malakas ang katawan. Walang kayamanang maipapalit sa lusog ng katawan, hindi mababayaran, no? Yung good health na yun, guys, pwede ka makapag-laboratory o mag-take ng vitamins o gamot, guys. Pero yung talagang magandang kalusugan, hindi yun, guys, mababayaran. Hanggat hindi ka pagagalingin ng Lord Jesus Christ, hindi ka din gagaling. So walang kayamanang may papalit sa lusog ng katawan. Walang kasiyahang hihigit pa sa ginhawa ng kalooban. So aanin mo yung mga party-party mo, masakit. Di ba? Sakitin ka naman, di ba? Anin mo yung party-party mo, yung mga kung ano-anong mga kalayawan dyan, hindi ka naman makakalakad dahil ay tinanggalan ka na ng paa, wala ka ng paa, guys, wala ka ng kamay, hindi kompleto, hindi ka makakakita, mga something ganun. Yung paningin mo, wala na, di ba? Aanin mo naman yan. Kadalasan kasi sa mga mayayaman, guys, masyado silang bongga kung maghanda, mag-party, mga ganun. So, wala din naman yung kwenta kung hindi din mapapakinabangan.
Mabuti pang mamatay kaysa mabuhay sa gitna ng pagdurusa. Mabuti pang mabuti pa ang mamayapa kaysa magkasakit ng matagal. Dahil syempre, ito ay suffering. Magsasuffer ka. Magsasuffer ka ng matagal. At yun nga, mamamatay. Wala ding kwenta ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, pinapakita sa atin dito guys na kung kahit gaano pa kadami ng ating kayamanan, kung hindi din naman tayo pagagalingin ng Panginoon Diyos, hindi din tayo, hindi natin makikinabangan din yung ating mga naipundar na kayamanan. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord Jesus Christ. Kahit nagdeal-deal lang tayo ng asin guys, o kung ano mga gulay-gulay dyan sa tabi, mga gulay sa tabi ay okay na din yon. At least ikaw ay malakas. Nakakapagtanim ka ng gulay. Yun. Maganda na din yung ganun guys. Na kontento ka na. Anong kabuluhan ng pagkaing handog sa Diyos-Diyosan na hindi naman pinakakain o nakakaamoy? Paano mong kabuluhan? Bakit pa kailangan lagyan ng pagkain sa altar? Lagyan pa ng kandila. Hindi naman kakain yung namatay kasi wala na siya. Espiritu na siya. At haharap na siya o humarap na siya sa Panginoon Jesus Christ at kung saan siya si Lord na bahala ang magde-decide noon. So yun. So, ang nangyayari, yun nga, ganyan ang taong pinarusahan ng Panginoon. So, ganyan ang taong walang Diyos. Ganyan yung taong pinarusahan. Nakakaamoy, nakakakita ng masarap na pagkain, hinahandaan siya ng masasarap na pagkain, pero hanggang amoy na lang siya, hanggang tingin na lang siya. Hindi niya ito hindi niya ito makakain. So, pinagmamasdan na lamang niya ang pagkain at napapabuntong hininga, gaya ng kapon na yumayakap sa dalaga at naghihinagpi sa panghihinayang. Kasi hanggang tingin na lang, hanggang touch na lang. So wala nang magagawa. So ang kasayahan at kalungkutan, huwag kang patangay sa kalungkutan. No? Kung halimbawa, tulad ng nung namatayan ako ng papagay, sobrang lungkot na lungkot ako. Tapos ang nangyayari, sinabi din sa salita ni Lord, huwag mong pahirapan ang sarili sa malabis na pagdaramdam. Kasi tandaan natin, lahat ay mamamatay. So pag namatay ang mahal sa buhay, guys, ay andun yung magmumurn ka, iiyak ka. Pero not yung hindi sobra, no? Wag yung pasobrahan. Kasi nga, nauna lang yun siya. Sa lahat ng tao sa mundo ay dadanas talaga ng kamatayan. Kaya nga, at minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Ang kagalakan ng puso ang siyang nagpapasigla sa tao at ang kaligayahan ang nagpapahaba ng buhay. So kung lagi tayong malungkot, hindi ba lang tayo tumatawa, guys, no? Lagi tayong malungkot, ay pinapaikli natin ang lifespan ng ating, lifespan. Ang ating buhay, pinapaikli natin, guys. At ang kaligayahan ang nagpapahaba ng buhay. So, mas maganda talaga ang cheerful na tao. Maganda talaga maging cheerful. Magsaya ka at mag-aliw. Iwaksi mo ng malayo ang iyong mga kalungkutan. Tanggalin mo, itapon mo. No? Marami na ang napahamak dahil sa alalahanin. No, grabe yung kalungkutan na naranasan nila. Madami silang nagpapanik sila, madaming problema, etc. Kaya ang iba nagpatiwakal. At wala namang nakikinabang sa pamimighati. Di ba? So wala namang makikinabang. Ikaw nakakaramdam ng kalungkutan, hindi mo yan ma-share sa iba. No, hindi mo yan ma-share sa iba. Yung mga magkasintahan tapos hiniwalayan o nagkaroon ng iba, no, hindi mo yan ma-share sa nagkaroon sa kasintahan mo na may iba na. Ikaw lang ang magdadala niyan. Kaya mas mabuting itapon na lang yan, iwaksing. Huwag na yang pansinin pa. Ang inggit at puot ay nakapagpaikli ng buhay at ang pag-aalala ay madaling makapagpapatanda. Ang inggit at puot ay nakakapagpapaikli ng buhay. Kaya maganda, parang cancer kasi itong inggit eh. Kung sa, di ba, sa physical cancer na sakit. Pero sa spiritual siya guys ay para din siyang cancer pa din. Ayun nga, cancer din siya sa spiritual. Yung inggit at galit. Puot.
nakakapagpaikli ng buhay. Lagi kang galit araw-araw, wala namang umaaway sa'yo, guys. So, yun. At ang pag-aalala ay madaling patanda. Kaya naglo-lose agad. Ang may masaya at magandang kalooban ay maganang kumain at nasisiyahan dito. Kahit pag hindi gano'n naman sarap ang pagkain niya. Pero kung kontento at masayahin na siya, nahahaba ang kanyang buhay.